Sorpresa or bomba na posibleng ilatag ng Gilas Pilipinas sa pagharap sa New Zealand at Hong Kong, inilabas ni Coach Tim Cone. Si dating Gilas Team Manager Al Francis Chua at naturalized player Ange Kwame, hinihiling ni Coach Tim na manatili sa pambansang kupunan. Kung bakit, yan ang laman ng kanyang pahayag. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng media kay Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas, tila na isiwalat nito na may dala silang bomba o sorpresa sa pagharap ng grupo sa New Zealand sa November 21 at Hong Kong sa November 24. Kaya ang tanong ng bayan, anong sorpresa ang pakakawala nila kapag sumalang na sila sa second window ng qualifiers? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Yung presensya ni Scotty, magbabalik yan sa lahat patungo sa kani-kanilang role at magkakaroon ka ng player na may matinding energy. Pwede mong panoorin si Scotty sa video hanggang gusto mo, pero hanggat hindi mo siya nakakaharap, hindi mo maiintindihan yung mga bagay na ginagawa niya. At yan ay palaging sorpresa sa kabilang kalaban. Okay, so doon tayo sa sorpresa ha. Wala naman kasing duda na iba yung ability talaga ni Scotty Thompson kapag nasa court na siya, di ba? Unang-una napansin natin at siguro napapansin nyo rin yan, yung ability niya na mag-box out ng kalaban sa ilalim ng rim. Nasa timing siyang malimit kapag nag-rebound na siya kasabay niya ng ginagawa niyang follow-up kung offensive rebound ng ginawa niya. Napansin niyo yan, di ba? Isa yan sa mga ability niya sa loob ng court. At para sa akin, isa na rin yan sa mga sorpresang sinasabi ni Coach Tim sa interview ng media. Iba yung ability ng isang Scotty. And at the same time, makakabalik na sinusam sa kanyang position. Hindi na siya persado sa role na ginawa niya sa OQT. Ganon din si Dwight Ramos. So makababalik sila sa position sa pamamagitan ni Scotty Thompson. Malaking bagay talaga yung pagbabalik ni Scotty Thompson. At least ngayon, nasa tamang position na yung dalawa, si Dwight at si Chris Newsome. Mas makakapag-perform na sila ngayon nang naaayon sa position nila. At dahil dyan, parang tingin ngayon ni Coach Tim, mas magiging maganda ang kanilang gagawing kampanya sa second window ng qualifiers. Kasi dati wala si Scotty pero maganda yung itinakbo nila dito sa Olympic qualifying tournament. Tinalo ng Gilas yung Latvia. Siyempre magkakaroon na reaction yung karamihan, di ba? Hindi nag-assist Scotty sa isang laban nila dito sa Gilas. Pero normal po yun eh. Kung natandaan nyo yung free throw, di ba? Ganun yung laban. May pagkakataon talaga na matindi yung pressure na minsan hindi kinakaya ng player na i-handle yan. At sa panahon na yun, biktima si Scotty Thompson. Hindi niya ginusto yun. Kung paniwala si Coach Tim Cone na may sorpresa silang dala sa katauhan ni Scotty Thompson, mariin naman niyang sinang-ayunan ng kagustuhan ng SBP na ibalik si dating Gilas Team Manager Al Francis Chua sa pambansang kupunan. Sa panayam ng media, inamin ni Coach Tim na inaasahan nilang makakasama sa grupo si Chua katulad na nangyari sa Asian Games kung saan kinuha ng Pilipinas ang gintong medalya. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Isa sa mga bagay na inaasam naming mabuti ay ang makasama namin si Al Francis Chua at inaasahan namin na samahan niya ako sa bench at maging mas malakas na bahagi ng programa. Lagi siyang andyan para makonsulta at makausap ko. At syempre meron kaming napakagandang resulta sa Asian Games. So kung tutuusin, dapat talaga andun si Al Francis Chua. Ang laki kasi ng influensya niya nung Asian Games eh. Iba kasi siya mag-handle ng players. Parang tingin natin dito, napaka-generous na sobrang maganda yan para sa players. Doon nila nararamdaman yung halaga nila. At base sa nabasa natin nung time na nakuha ng Gilas ang gold sa Asian Games, mas maganda talaga kung kasama ulit siya dito sa qualifiers. Magaling din siyang motivator eh. Mas namomotivate niya ng mabuti yung players. Yan din yung pananaw ni Coach Tim nung ma-interview ng media. Ayon sa kanya, magaling na motivator talaga etong si Al Francis Chua. At dahil dyan, paniwala tayo na dapat talaga isa siya sa mga nakaupo sa bench kasama ni Coach Tim Cone. Ang problema, hindi natin alam kung okay sa kanya kasi dati sinabi niya na sobrang hirap ng ginagawa niya sa iba pang projects ni RSA. Kaya nag-decide siya na mag-resign bilang team manager ng Gilas Pilipinas. Ang tingin natin, ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya challenge to sa SBP and of course kay Coach Tim Cone. Habang patuloy na kinukumbinsi ni Coach Tim Cone at SBP President Al Panlilio si dating team manager Al Francis Chua para samahan ng Gilas Pilipinas, ibinulgar naman ni Coach Tim na importanteng kasama sa programa ng Gilas si Ange Kwame. Sa panayam ng media, inilatag ng Gilas mentor ang kahalagahan ng merong Ange Kwame ang pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Napaka-importante sa amin ni Ange at kailangan namin siya doon para maging handa siyang pumasok agad sa naturalized player slot kung kinakailangan. Sana palagi siyang available. Kung sakaling may mangyari kay Justin, may papasok namin si Ange at malalaman niya yung sistema at kung anong hinihingi namin sa kanya. Mahalaga na maging bahagi siya ng programa hanggat maaari bilang backup habang hinihintay natin si Benny Boatwright na dumaan sa proseso ng kanyang naturalization.
Sobrang mahalaga ni Ange Kwame sa grupo ng Gilas Pilipinas. Yan yung lumalabas ngayon kasi base kay Coach Tim, sakali magkaroon ng problema si Justin, siya ang isasalang nila habang wala pa si Benny Boatwright. Alam naman ng lahat na may mga iniinda na rin si Justin, di ba? Lalo na yung pamumulikat niya, kaya mahirap kung hindi sila magkakaroon talaga ng isang backup na naturalize sa mga torneo ng FIBA. Si Boatwright parang wala pa rin balita dun eh. Hindi pa rin ata gumugulong ang proseso dahil sa dami ng problema ng bansa. Andiyan ang kabi-kabilang hearing sa Senado at Kongreso, kaya parang hindi talaga ma-aksyonan sa ngayon ang application ni Benny Boatwright. Kaya para kay Coach Tim, mas mabuti kung andito lang sa side si Ange Kwame habang kasado si Brownlee. Sakaling atakihin siya ng pulikat, sakaling magkaroon ng injury, madali nilang hugutin si Ange Kwame para maging parte ng Gilas Pilipinas. Isa pa rin sa mga sinasabi ni Coach Tim yung training na ginagawa ng Gilas sa ngayon. Ayon sa kanya, magandang puwersa si Kwame para itapat kay Junmar Fajardo sa training. Ibig sabihin, mas mahuhubog ng mabuti si Junmar sa pamamagitan ni Kwame habang nasa sa training. Yung height niya na 6'11", pasok na pasok yon para mas mahasa nila si Junmar. Yung mga kalaban natin dito sa New Zealand, antitigas nila dyan. Kaya kailangan nila ng matitigas na katawan para mas madepensahan nila ng mabuti yung mga kalaban. So agree tayo kay Coach Tim, dapat available palagi si Ange Kwame para sa bayan. So guys, maraming salamat.